mismo. Hi! Hello! Isang mapagpalang araw po ang ipagbati sa inyo at maraming salamat sa Panginoon sa isa na namang pagkakataon na tayo po ay muling magkita at magsama-sama para sa isa na namang edisyon na ating programang Solution. Your Grace-Based Devotions, of course, with me, your host, and my name is Laverne. At salamat po sa Panginoon dahil tayo po ay muling nagsama-sama para alamin po natin ang tugon sa ating bawat tanong. Dahil dito po nagaganap ang mga pinag-uusapan natin at alamin po natin ang napakayamang katugunan sa atin ng Biblia mula po sa ating buhay at pang-araw-araw na pamumuhay. So muli po sa mga kaibigan natin, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtutok at panonood at nalayan ko po na patuloy po kayong manatili at walang bibitaw hanggang mamaya dahil ang ganda po na ating mga pag-uusapan. Muli po ito ay direktang may kinalaman po sa ating buhay at pamumuhay. Kaya naman po kami nagpapasalamat sa Panginoon sa isa na namang pagkakataon at isa na naman pong bagong linggo para pagsaluhan po natin ang kanyang kabutihan, ang kanyang pag-ibig at ang kanyang sakdal ng pagmamahal. At patuloy po natin aalamin ano ba talaga ang tinitibok ng puso ng Diyos para sa iyo at para sa akin. At patuloy po natin maunawaan ang kanyang nananaga ng Ebanghelyo. At pinag-usapan po ang Ebanghelyo, ito po ay tumutukoy sa kanyang mga tinapos na gawa doon sa krus ng Kalbaryo. So, thank you so much sa ating Panginoon sa pagkakataong ito. At maraming salamat din po sa inyo sa ating mga suki na patuloy po tayong sinasamahan every night tuwing Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays, alas 7:30 ng gabi via Facebook Live. Kaya naman po binabati natin ating mga kaibigan, mga suki, saan mang panig ng daigdig. Good morning, good afternoon, and good evening. Maraming salamat po for tuning in dito sa ating programa and always for keeping me company tuwing gabi dahil hindi po kompleto ang ating gabi kapag wala po tayong Bible study. Amen. At binabati rin po natin ating mga bagong suki. Kung kayo po ay first time o medyo mahigit isang linggo na rin po kayo nakakasama namin, welcome po at hindi po aksidente na kayo po ay aming kasama. So, pwede niyo pong ipamalita yung ating programa at bahagi na rin po o paki-share po sa inyong mga kaibigan, mga kamag-anak at ito po ay pamamagitan po natin makapag-evangelize especially sa mga panahong ito na ang bawat Pilipino, ang bawat isa po sa mundo dahil bilang ang ihanga direktibo sa ating pamahalaan, tayo po ay nagpapasailalim sa ECQ or Enhanced Community Quarantine na extended pa until May 15. So habang tayo po ay nasa kanilang mga tahanan, napaka-importante po na magsama-sama ang buong pamilya at pag-usapan po natin yung kabutihan ng Diyos. Instead na mag-focus po tayo dun sa mga bagay na nagbibigay po sa atin ng kalungkutan, ng pangamba o kaya ng takot. Tingnan po natin ano yung mga ginawa na ating Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. At syempre ito po yung nag-aaganap every night, Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays. Dito po yan sa ating programa kung saan ihatid ay tugon sa ating bawat tanong. And this is Solution or Grace-Based Devotions. Of course, kasama po inyong kaibigan. And my name is Laverne. At habang tayo po ay naghahanda na ating mga nagamitin sa ating Bible study, tawagin na rin po ang bawat isa at pagsaluhan po natin ng dakilang pagmamahal sa atin ng Diyos. Narito po muna ang isang awiting hatid sa atin mula po sa Papuri, isang napakagandang pagpapatunay ng Ebanghelyo ng ating Diyos. Tumutukoy sa mga tinapos na ating Panginoong Jesus doon sa krus. Dakilang pagmamahal. Awiting hatid sa inyo, syempre pa, na ating programang Solution, Your Grace-Based Devotions, of course, with me, your host, Laverne. Sa pagmamahal ng Diyos, sino ang makahigit? Mayroon ka bang nababatid? Bugtong na anak, hindi niya ipinagkait. Nanaog sa mundo, nagdusa't dumanas ng libong sakit. Oh, 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 oh. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayan ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa atin.
Diyos kay buti mo. Sa isang tulad kong masuwayin sa nais mo. Di man pansin, laki ng pagmamahal mo. Tinanggap pa rin ako, pinatawad sa mga kasalanan ko. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit mayan ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong gagang para sa akin. Thank you so much, and that was Dakilang Pagmamahal, atid po sa atin ng Papuri Volume 4 na nagatid sa atin sa ikalawang bahagi ng ating programa. Dito pa rin yan sa ating programa kung saan nagatid ay tugon sa ating bawat tanong. And this is Solution, your grace-based devotions, of course, with me, your host, kasama yung gamamaya, Laverne. At nalain ko po na patuloy po kayong manatili at tumutok at manood sa ating programa dahil ang ganda po na ating mga pag-uusapan. And puri po aming pagbati, maraming salamat sa mga kababayan po natin, mga churchmates natin, mga suki po natin, bagaman kayo po ay nasa ibang panig ng daigdig, ay hindi po tayo pinaglalayo. At salamat sa Panginoon for this technology, ang Facebook Live. Kaya ang aming pong pagbati, isang maligayang morning, good afternoon, and good evening at mga kaibigan po natin dito sa Pilipinas at sa buong Mega Manila. Isang mapagpalang gabi po dahil tayo po napapanood every Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays alas 7:30 ng gabi via Facebook Live. At sa mga hindi po nakakasabay, pwede po kayong pumunta rin sa ating YouTube channel, that's Mismo TV, MISMO TV. At pwede pong balik-balikan yung mga episode natin at patuloy po kayong matuto, mapagyaman. Sa gayon, lalo po tayo mapagyaman at umunlad ang ating pananampalataya. At syempre, pwede po bang maglambing, paki-share po yung ating programa. Ito po ay isang napakagandang pagkakataon para mag-evangelize po tayo sa ating mga kaibigan, mga kamag-anak, para matutuhan po nila at malaman po nila na meron pa ng isang Diyos na unang nagmahal at talaga namang in love po sa kanila. So maraming salamat in advance sa inyo pong pagbabahagi ng ating programa. Of course, kaibigan, ito na po yung pagkakataon na tayo po ay sasagawa na po natin ng ating Bible study online. At atid sa inyo, syempre pa nating programang Solution. Muli po isang mapagpalang gabi ang aking pagbati sa inyo at maraming salamat for joining me once again dito po sa ating programa kung saan ay hatid ay tugon sa ating bawat tanong at ang ganda po ng pag-uusapan natin. At sa mga kabubukas ng aking PC, laptop or cellphone, ako po yung mga kasama, ang inyong pong host, Laverne, at tayo po yung magsasama-sama hanggang mamaya. So ang akin pong paglalambing po sa inyo at pakiusap. Huwag po kayong baby tao dahil ang ganda po ng pag-uusapan natin. Isang bagong linggo na naman po ating pagsasaluhan. Ito po yung una sa mga seryeng pag-uusapan natin until Thursday night. So, ito po ay may kinalaman sa ating buhay at pamumuhay. Especially sa mga panahon ito, napakaganda mong pag-usapan natin ang kabutihan, ang pag-ibig at sakdal ng pagmamahal. Lalo tigit tayo po ay nasa ECQ. Kasama natin ang buong pamilya. Hindi po ba? Napakasarap na kasama ang buong pamilya habang tayo po ay pinag-usapan natin ang may kinalaman sa ating buhay. Imbes na nakatuon po ay ating isipan sa mga bagay na magbibigay po sa atin ng lungkot, ng takot at pangamba, ang imbitasyon po sa inyo ng isang Diyos na sabihan nagmamahal po sa inyo. Ituon po natin ating mga mata sa kanyang pag-ibig at pagmamahal. Nang sa gayon, mapawi po anuman pong inyong nararanasan lungkot, takot at pangamba. Sabi po ng 1 John 4:18, ito po ang opposite ng fear. Akala ng iba, ang opposite ng fear ay faith. No, ang kabaligtaran po ng takot ay pag-ibig or pagmamahal. Perfect love casts out fear. Now, the question is, kanino perfect love? It's God's perfect love. So, the more po nakikinig tayo ng
mga mensaheng umuugnay at tumutukoy po sa mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesus sa krus. Ito po yung gospel na tinatawag, napapaunlad po tayo, napapagyaman tayo sa kanyang dakilang pagmamahal. Kaya po yung ating mensahe ng awiting binigay sa inyo kanina, dakilang pagmamahal. Ngayon, kapag tayo po umaapaw sa dakilang pagmamahal ng Diyos, napapawi po ang anumang takot. See? So, ang kinakailangan po natin para mapawi po anumang takot, lungkot at pangamba, dapat punuin po natin ating sarili ng mensahe ugnay sa dakilang pagmamahal ng Diyos. At pag-uusapan po natin para lalo po magkaroon po ng dating sa atin, magkaroon ng impact po sa atin. Ano ba talaga ang translation? O ano ba talaga ang ibig ipakahulugan na tayo po ay laan po ng Diyos sa atin ang kanyang dakilang pagmamahal. So dito po iikot ang ating mga pag-uusapan. Ngayon, alam ko po na ibahagi ko po ito sa atin nung last Sunday, sa ating Sunday online worship celebration. At gusto ko rin po ibahagi po sa inyo sa mga hindi po natin nakasama nung Sunday. Kasi one time may nagtanong po sa akin at sinabihan niya ako ng ganito. Masyado raw akong confident na si Jesus lamang ang tanging daan at ang siyang tanging kailangan po sa buhay natin. Sabi niya sa akin, every time na nagpipreach ka or nagpo-programa ka na yung itong ministry na solution, masyado akong confident, Laverne, na parang si Jesus lang talaga ang daan at kailangan ng tao. Well, sabi ko, definitely, wala nang iba because sabi ng John 14:6, sabi ni Jesus mismo, I am the way, the truth, and the life. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. The, ibig sabihin ay definite article, siya lamang po, wala nang iba. Ngayon, syempre, kapag hindi po mananampalataya ang nakakapakinig nito, medyo walang dating po sa kanya dahil walang revelation. Sabi ko sa kanya, isipin mo na lang po ito. Ito rin po yung aming kwentuhan pagbabahagi na ng aking may bahay last Saturday, kaya naalala ko po at pinaalala sa akin ni Mrs. na ibahagi mo yan sa Sunday worship celebration. At gusto ko rin pong ulitin na napakagandang kapahayagan po mula po sa isang tagpo sa aming no aking kausap. So sabi ko sa kanya, kaya ako confident, bro, dahil isipin mo ito sa lahat po ng relihiyon, ibahin mo ibanghelyo. Dahil ang ibanghelyo po ay natatangi, ito po ay pagpapakita at pagpapamalas ng dakilang pagmamahal ng Diyos sa atin. Ang kanya pong ibinigay ang kanyang bugtong na anak, ang kanyang kaloob sa mundo. Di po ba tayo, binigyan din tayo ng kaloob ng Diyos sa ating mga anak? Pero yung ating mga anak po, isinilang hindi para magdusa, magsakripisyo at mamatay. Binigay po ito sa atin ng Diyos, sa ating mga anak para ika nga po'y palakihin, sila po'y maging malusog at ma-enjoy po natin ang kanilang pamumuhay at maging pagpapala sa kanyang buhay. Samantala, ang kaloob po ng Diyos, ang kanyang bugtong na anak na si Kristo, ito po ang kanyang pakay at kalooban. Ibinigay po siya sa mundo para magsakripisyo, magdusa, at mamatay bilang pagbabayad ng ating mga kasalanan. Because Romans 6:23 tells us, for the wages of sin is death. So, ang kabayaran po ng ating mga kasalanan ay kamatayan. Pero ang kagandahan po dito, ang mabuting balita, hindi po tayo ang hiningan po ng Diyos na mamatay. O hindi po niya ni-require na tayo po mamatay alang-alang sa ating mga kasalanan dahil ang katotohanan, wala po tayong kakayahan at kapangyarihan. Because, dahil po sa kanyang ganap na pag-ibig at pagmamahal, ibinigay po niya kanyang bugtong anak upang magdusa at mamatay alang-alang po sa atin. Yun, ito pong kaibahan ng relihiyon. Ang relihiyon, pangkaraniwan, ang itinuturo po ng relihiyon, you have to prove to God how much you love Him. Na dapat willing kang mag-sacrifice, willing kang magdusa, at kung lalo tigit gusto mong patunayan sa Diyos ang iyong pagmamahal, ibigay mo ang buhay mo. Or pwede pa kamatayan. Di ba? May mga relihiyon na ganyan na willing po sila na ibigay ang kanilang buhay dahil believing na makakamit po nila yung pinakamataas na antas ng gantimpala kapag sila po ay nag-alay ng kanilang buhay sa kanilang sinasambang Diyos. Narin yung gantimpala. Pag sinabi pong gantimpala, ibig sabihin tatapatan po ng Diyos niya, gagantihan ng Diyos niya ng pagpapala yung kanyang ibinuwis na buhay. Or sa English, ang tawag po dito reward or premyo. Ito ang binibigay po ng mundo. You have to, or yung reliyon, you have to prove to your God how much you love Him. Pero po ang Diyos baliktad. Ang gusto po ng Diyos, maintindihan po natin, let Him prove to you how much He loves you. Baliktad, di po ba? Ngayon, para po makamit po natin ang kanyang biyaya. Sa mundo o relihiyon, para makamit po ang gantimpala, tatapatan po nito yung mga ginawa. Pero po ang biyaya, baliktad. Pag sinabi nating biyaya, grace or undeserved, hindi po tayo karapat-dapat pero ibinigay. Unmerited, hindi po natin nakamit dahil tayo po ay mabuti, mabait, or faithful, or obedient. Kaya po siya unmerited and unearned. Hindi po natin binili, hindi po natin pinaghirapan. So malaking kabaligtaran. Sabi ko sa kausap ko, meron ka bang kilalang Diyos na kagaya ng Diyos sa aking sinasamba? Wala. Kahit po magawa kayo ng research
Sabi ko sa kanya, natatangi po ang ebanghelyo. Iba ang relihiyon sa ebanghelyo. Ang relihiyon, makikilala po natin, it's all about you. It's all about what you can do or proving to God how much you love Him. Pero po ang ebanghelyo, ang malaking kaibahan po nito, let God prove Himself to you. Hayaan mo ang Diyos na patunayan niya kung gaano kanya kamahal. At ito po'y pinatunayan na po niya ng kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak sa krus ng Kalbaryo. Nung tayo po ay makasalanan pa. Romans chapter 5 verse 8, basahin ko lang po ito sa inyo. But God demonstrates His own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. See, sabi ko sa kanya, kapatid, itong malaking difference. And that's why, sobrang confident ako. Kaya po ang pinipreach ko, ito yung pag-ibig at pagmamahal at dakilang pagmamahal ng Diyos. It's all about the finished work of Christ on the cross. Mga kapatid, isipin niyo po ito Hindi po maiwasan ng Diyos na hindi po niya pwedeng ibigay ang kanyang bugtong na anak. Diba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Wala po sa bokabularyo ng Diyos na ikaw ay mapahamak. Pagkos magkaroon po ng buhay na ganap at kasaya-saya. Himay-mayin po natin ng John 3:16. I believe you know this verse, pero napakaganda pong kapahayagan. For God so loved, siya po ang una nagmahal, that He gave, siya rin po ang nagbigay, His only begotten Son. Pag-aari niya po yung kanyang bugtong na anak, pero siya po ay nagbigay. Bakit po siya nagbigay? Because of His love, His great love for you. For God so loved you. Pwede naman pong sabihin lang po ng talata, for God loved the world. Pero minarapat po ng Banal na Espiritu nandun po yung dalawang salita, S and O. Ano po ibig sabihin ng S and O? Without a doubt. Surely, or yung to a great extent or degree, or most certainly. So pwedeng sabihin ng Diyos, for God so loved, or without a doubt, loved you, that He gave His only begotten Son. Ngayon, ang tao po nagmamahal, di ba? Hindi po pwedeng hindi siya magbigay. Pero pwede ka namang magbigay na hindi ka nagmamahal. Sabi nga po ng kasabihan, you can give without loving, but definitely you cannot love without giving. Kagaya po na ako po ay naliligaw sa akin may bahay dahil mahal na mahal po siya. Kaya hindi ko po maiwasan hindi magbigay ng regalo. Kasama po lagi ng pagmamahal yon. Ganon din po ang Diyos. Because He loves us so much, nandun po ang kanyang puso para bigyan po tayo. At ng mga panahong yon, ibinigay po niya ang kanyang bugtong na anak kahit po tayo po nagkakasala pa lang. Hindi ka nagsosorry sa Diyos pero pinatawad na po niya tayo. Wow! Ito po yung tinutukoy na dakilang pagmamahal or it's God's great love towards us. Ibinigay po niya sa atin ang bugtong na anak. Ngayon, sabi ng aking kausap, kaya pala. Sabi ko, kaya nga. Kaya sobrang confident po ako na wala pong tatapat sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Wala akong kilalang Diyos. Kung meron mang Diyos talaga, dahil isa lang talaga ang Diyos. Ating Panginoon Jesucristo, bagaman siya po ay Diyos, tataas-taasan, makapangyarihan, minarapat po niyang abutin po tayo. Sabi nga po ng isang napakagandang awitin. Paborito ko tong song na to Ngayon na lamang ang iyong pag-ibig. Nagpakasakit, iniwan ng langit upang abutin ang ating mundo. Upang angkinin ang kasalanan ko. Wow! Ito po ang dakilang pagmamahal po sa atin ng Diyos. Now, ito pong pagmamahal ng Diyos. Pag sinasabi natin, alam mo, God loves you so much. Dakilang pagmamahal sa iyo ng Diyos. Hindi po masyadong naunawaan po ng maraming tao. Wala po masyadong impact po sa tao. Bakit po kaya? Dahil hindi po naibibigay yung totoong kapahayagan ng pagmamahal ng Diyos. Kasi pag sinabi natin minsan na mahal ka ng Diyos, sasabihin ng mga tao, oo naman, alam ko yan. Pero paano ba natin maintindihan ang pagmamahal po talaga ng Diyos? Well, ang ebanghelyo po ay tumutukoy po sa pagmamahal ng Diyos. Imaymayin po natin to. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Now the question is, bakit po niya ibinigay ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan? That whoever believes in Him. Now, isa po ba kayo dun sa whoever? Of course. Because ang kaligtasan po na daan ng Diyos ay inclusive. It's for everyone. That whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. So bakit po niya ibinigay ang kanyang bugtong na anak? Dulot po ng kanyang pagmamahal po sa atin. Upang sa kanya pong pagdurusa, angkinin po niya ang lahat ng mga bagay na bagaman hindi po ito marapat po sa kanya, pero inangkin po niya para hindi na po magdusa ang isang kagaya mo at isang kagaya ko. At nang sa gayon, sa kanya pong kamatayan, makamit po natin ang kapatawaran. So ano ibig sabihin po ng dakilang pagmamahal ng Diyos? So ito po pala, kung ita-translate natin para mas lalong magkaroon ng dating o magkaroon po ng impact sa mga tao. Pag sinabing dakilang pagmamahal, it's equals to forgiveness.
See? Halimbawa, let me give you an illustration. Meron akong kaibigan, sabi sa akin ng kaibigan ko, alam mo, Laverne, mahal na mahal kita. Tapos napag-alaman niya, meron akong isang malaking utang, 1 million. Hindi ko mabayad-bayaran. Ngayon, paano po niya may papahayag sa akin ng kanyang dakilang pagmamahal? Alam po niya na pwede akong makulong sa utang na ito. Pwede akong, bumagsak po ang aking kabuhayan dahil sa utang na ito. Ano pong ginawa ng aking mahal na kaibigan? Binayaran niya po yung utang na iyon. Yun, nung nalaman ko po binayaran niya yung utang na iyon, para hindi po ako masaktan, hindi po bumagsak ang aking kabuhayan, lalo ko nakita, mahal nga ako ng kaibigan ko. Ngayon, binayaran niya po yung utang ko. 1 million na utang ko, binayaran niya 1 million. Pero po ang Diyos, nung binigay po niya sa atin ang kanyang bugtong na anak, Jesus was an overpayment. Kung ang utang mo sa Diyos ay 1 million, ang kabayaran po ng kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo, dahil po sa kapangyarihan ng kanyang dugo, He was an overpayment. Kung 1 million ang utang mo, siguro 100 trillion ang kabayaran po na ginawa po ng ating Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo. Now, para po naintindihan natin, mahal ka ng Diyos. Bakit? Dahil pinatawad ka niya. At ang kanyang pagbabayad ng iyong pagkakautang, He was an overpayment. Lagpas-lagpasan pa. Ngayon, kaibigan, di ba? Mas magkakaroon po ng impact po ito sa atin. Amen! So tayo po, bilang mga mananampalataya, you have to understand this. Dahil po sa ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo, sabihan ang Diyos po, hindi po siya pwedeng magalit na sa inyo. Yes, 2 Corinthians 5, verse 19 in Amplified Version. Take note of this powerful verse. That is that God was in Christ, reconciling the world to Himself, not counting people's sins against them, but canceling them. And God has committed to us the message of reconciliation. That is restoration to favor with God. Now, ang ganda po ng talatang ito. Ibig sabihin, because of what Jesus did on the cross, He made a perfect job on the cross. That's why He said, it is finished. Ibig sabihin, lahat po ng ating mga kasalanan ay pinatawad na. Dahil po, ito po ay hiningi pong kabayaran ng Diyos. So, sabi po ng talata, once again, in 2 Corinthians 5, verse 19, that is that God was in Christ reconciling the world to Himself. So, hindi na po galit ang Diyos sa iyo. Yes, mga kapatid, hindi po siya galit because lahat po ng kasalanan natin were all built on the cross. Tapos na po yan. So, pinatawad na po kayo. And, mind you, mga kapatid, ang mga tao po sa ngayon, ba't lumalayo sa Diyos? Meron po silang maling naririnig. Meron po silang maling napapakinggan na hindi po ebanghelyo. Akala po nila galit sa kanila ng Diyos. Hindi po galit sa inyo ang Diyos. Actually, sabi pa ng susunod na line, not counting people's sins against them. So, ibig sabihin, pag lumapit ka sa Diyos, hindi na bibilangin ng Diyos ang kasalanan mo. Ito, nakakota na to eh. Mayayari to sa akin. Hindi po ganoon ang Diyos. Ang Diyos po, sabi niya, that is that God was in Christ reconciling the world to Himself. So, nandito po ang Diyos, naghihintay sa iyo. Wala na siyang problema sa kasalanan. Dahil pinagbayaran na po ni Jesus yon sa krus ng Kalbaryo. At kung lalapit po kayo sa Panginoon, ito po ang maling notion po ng maraming tao. Sinasabi po ng mga tagapagpahayag, humingi ka lang ng tawad sa Diyos, papatawarin ka niya. Actually, matagal na po tayong pinatawad. Ngayon, nagre-repent po tayo or nagkakaroon po tayo ng change of mind dahil po pag lumapit tayo sa Panginoon, nandun na po ang kapatawaran. Now, kaya po yung hindi nararamdaman ng kapatawaran, hindi niyo po kasi pinapaniwalaan. But, if you will put your faith on the finished work of Christ on the cross, naroon po, matagal na pong available ang kapatawaran ng Diyos sa iyo. So, ibig sabihin, hindi po galit ang Diyos sa inyo. And remember, the main clause of the New Covenant, it's found in Hebrews 8 verse 12. Let me read it to you. Gawin natin personal po yung talata. Sabi po ng talata, for I will be merciful to your unrighteousness and your sins and your lawless deeds. Sabi ng Diyos, I will remember no more. So once again, this is the main clause of the New Covenant. Hindi po ba nakakatuwa? And this is the gospel. It's not about you, it's not about me, it's not about us, it's just about Jesus. Tumutukoy po dahil sa mga tinapos niyang gawa sa krus. Tayo po'y pinatawad mula sa lahat ng ating mga kasalanan. And that's why sabi po muli ng Diyos, for sins and lawless deeds or iniquities, sabi ng Diyos, I will remember no more. Wow! Kung meron kang utang, may nagbayad, sabi po nung pinagkakautangan mo, nagkita kayo. Diba? Usually, pag may utang tayo, pag nakakasalubong mo yung pinagkakautangan mo, nawawala po yung itim ng mata natin or nawawala tayo sa ulirat natin. Ayaw po natin nakakasalubong yung pinagkakautangan natin dahil nahihiya tayo, nagigilty tayo, may utang tayo. Pero pagbayad ka na, talaga naman pumupuronta ka pa sa kanya. Binabalik-balikan mo pa siya. Ganun po tayo. Kaya po meron tayong confidence lumapit sa harapan ng Diyos because of what Jesus did on the cross. So you are forgiven.
ikaw na naglagak na pagtitiwala at pananampalataya, kinilala mo ang Panginoon Jesus bilang iyong sariling tagapagligtas. Now, let's talk about forgiveness. So you have to be reminded, you have to believe this, you have to be established that you are forgiven, totally forgiven, completely forgiven, past, present, and future. Ito po ay nakabase sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ephesians chapter 1 verse 7, in Him we have redemption. We, believers, we have redemption. In Christ, we have redemption. Through His blood. So nakamit po natin ang forgiveness through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. So pinatawad na po tayo. Samantala, ang pag-uusapan po natin sa ngayon, ang topic natin, ang title po ng ating episode ay Effortless Forgiveness. Meron bang effortless forgiveness? Dahil pag pinag-uusapan po ang forgiveness, tila ang mga tao sinasabi na pakahirap magpatawad. Alam niyo kung bakit? Dahil po pangkaraniwan kapag ito po ang topic, dinadala po tayo ni Pastor, dinadala po tayo ng simbahan sa mga talatang Matthew chapter 6, verses 12, 14, and 15. And Matthew chapter 18, verse 35. Kaya po naging mahirap po ang kapatawaran. Now, basahin po muna natin. Ha? At papatunayan po natin, meron bang effortless forgiveness? Ito po yung ating episode for tonight. Matthew chapter 6, verses 12, 14, and 15. And forgive us our debts as we forgive our debtors. 14. For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But, verse 15, if you do not forgive men their trespasses, neither will the Father forgive your trespasses. And then, chapter 18, verse 35, still with the book of Matthew, so my heavenly Father also will do to you if each of you from his heart does not forgive his brother his trespasses. So, ang malinaw po sinasabi ng mga talatang ito, papatawarin ka ng Diyos kapag ikaw ay nagpatawad sa iyong kapwa. Pag hindi ka nagpatawad, hindi ka rin niya papatawarin. Di po ba? So, contingent po ang kapatawaran ng Diyos sa iyong kapatawaran na ibinigay sa iyong kapwa. Now, let me ask you a question. Is this good news? Kapag napapakinggan niyo po ba ang topic sa forgiveness and then dadaling ka ni Pastor sa mga ganitong talata, nagbibigay po ba ito sa inyo ng kaluwagan na kalooban or nabibigatan po kayo? Be honest mga kapatid. Di po ba mabigat? Kasi isipin mo, ang kapatawaran mo, contingent sa pagpapatawad mo sa kapwa mo. If you forgive yung iyong kaibigan sa kanyang mga kasalanan, papatawarin ka ng Diyos. Pero kapag hindi ka nagpatawad, naggalit sa iyong Diyos, di ka niya papatawaran. Sandali, nagbabanggaan ako. Akala ko ba, the main clause of the New Covenant is, sabi ng Diyos for I will be merciful to your unrighteousness and your sins and your lawless deeds, I will remember no more. Now, dito na po nagkakaroon ng problema. So, ito pong forgiveness na pinag-uusapan po natin based on Matthew 6, verses 12, 14, and 15, and Matthew 18:35. Kanino po nakaangkas ang bigat? Sa ating mga balikat. Yes. So, sa ating pag-uusapan, alamin po natin, meron bang effortless forgiveness? Ngayon, para po hindi tayo nalilito, sabi po sa atin Apostol Pablo sa kanyang sulat kay Timoteo in 2 Timothy chapter 2, verse 15, bilang mga theologians, ikaw yun at ako yun. Tayo po mga mag-aaral ng salita ng Diyos. You have to know how to rightly divide the word of truth. Basahin po muna natin. Be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So bilang mga mag-aaral ng salita ng Diyos, para hindi po tayo nagkakaroon ng halituhan, dapat po maalam po tayo paano po yung wastong pagkakahati. Take note hati, hindi po halo. Ngayon, ang mga mananampalataya, kaya po nagkakaroon ng labo-labo kasi po nahahalo ang salita ng katotohanan. So ang paalala po sa ating Apostol Pablo, you have to know how to rightly divide the word of truth. Now, in this case, paano po natin wastong ihahati ang salita ng katotohanan? It's through covenants. Now, bakit po covenants? Because ang covenant po, meron pong tinatawag na yung major covenants, the Old Covenant and the New Covenant. Ano po ang naghahati po sa kanila? It's the cross. Because the cross is the dividing line of human history. So meron pong pagkakaiba ang forgiveness before and after the cross. So ang dividing line po natin, it's the cross. Pangkaraniwan po sa panahon natin sa ngayon, marami pong churches tila nalalagpasan na po yung krus. Wala nang kaibahan ang lumang kasunduan sa bagong kasunduan. So alamin po natin in this case, anong covenant po, anong kasunduan na papabilang yung ating mga binasang talata kanina. So maintindihan po natin na meron palang effortless forgiveness. So dalangin ko po na magbigay po sa atin ito ng pagbubukas na ating kamalayan at isipan sa katotohanan. So in this case, how do we rightly divide the word of truth? It's through covenants because God works through covenants. Alamin po natin. Ito po bang binasa natin kanina, Matthew chapter 6 at saka Matthew chapter 18? Ito po ba ay part ng
Lumang kasunduan o bagong kasunduan? Well, basically, the truth is, ang sagot po dito, ito po ay mula pa sa lumang kasunduan because Jesus was then operating under the old covenant. Pinapakilala pa lang po niya unti-unti ang biyaya ng Diyos. So ituloy po natin. Before the cross, the big difference is, before the cross, ito po ay nasa ilalim ng old covenant. Ang old covenant po kasi is based on man's obedience and performance. Ibig sabihin, nakaangkas po ang pagpapala at ang sumpa base po sa iyong pagsunod, sa iyong performance. Ibig sabihin, for ability to obey or ability to perform sa sinasabi po ng Diyos. So ito po ay nakaangkas po sa inyo, nakaangkla sa inyo, nakapasan sa inyong balikat. Kaya po mahirap magpatawad. Diba? Balikan po natin sinasabi ng Matthew 6 verses 12, 14, and 15. Kapag kayo po nagpatawad, sabi ng verse 14, papatawarin ka ng Diyos. Pero pag hindi ka nagpatawad, hindi ka nipapatawarin. So nakaangkas po sa inyo. But the good news is, under the new covenant, nakaangkas na po ang pagpapala at biyaya. Take note biyaya, ibig sabihin unearned, undeserved, and unmerited favor sa mga tinapos na gawa ni Kristo based on His obedience and performance to the will of the Father. Kaya po effortless po ang forgiveness under the new covenant. So yung Matthew chapter 6 verses 12, 14 and 15 and chapter 18 verse 35, ito po ay before the cross. Ngayon, bakit po mahalaga ang after the cross? Because after the cross, dun po na isa katuparan na bigyan po ng kapangyarihan ang bagong kasunduan. Ano po yung bagong kasunduan? Based na po ito sa obedience and performance ni Jesus. So hindi na po nakaangkas po sa atin. So dito po, ang bagong kasunduan, si Jesus na po yung mediator of this better covenant established on better promises. Now, tingnan po natin. Ang kapatawaran po ng Diyos sa atin ngayon, hindi na po nakabase sa ating performance. Hindi na po nakabase sa ating obedience. Nakabase na po, under the new covenant, ang ating kapatawaran sa mga gawa o ginawa po ng ating Panginoong Jesus bilang kanyang pagsunod sa pakay at kalooban ng Diyos. Diba? Sa krus ng Kalbaryo, ibinuntun po ng Diyos ang lahat ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan. And that's why Jesus said, "It is finished." Kaya naman, sabi po ng Hebrews 8 verse 12, which is the main clause of the new covenant, sabi ng Diyos, "For I will be merciful to your unrighteousness and your sins and iniquities," or lawless deeds, "I will remember no more." Hindi na po niya alalahanin. Kaya naman pala sabi ng Diyos, in 2 Corinthians 5 verse 19, that is that God was in Christ reconciling the world to Himself. Kaya pala, wala na problema sa Diyos. Not counting people's sins against them. Kaya pala hindi na po ibibilang sa inyo yung mga kasalanan. Why? Because lahat po ng kasalanan po natin binuntun na po sa katawan na ating Panginoong Jesucristo. So, this is the beauty of the new covenant. Ngayon, ang prominente po, ang nakakalungkot, ang prominente at kilalang turo po, pa pinag-usapan ang kapatawaran, pupunta po sila sa Matthew, ang mga pastor, sa ngayon, ang mga churches, pupunta sa Matthew chapter 6 verses 12, 14, 15, and Matthew 18 verse 35. Ngayon, nagiging mahirap po ito dahil pag binibigay po ni pastor ang turo na ito, nagbibigay po siya ng encouragement, nagbibigay siya ng motivation, inspiration, tapos hindi niya namamalayan, nagbibigay na rin siya ng demand sa mga tao. Tapos challenge na niya ang tao. Kung ang Diyos niya nagpatawad, ikaw pa dapat gawin mo. So hindi niya namamalayan, nangongondi na po siya. Well, basically I would say, sincero po si pastor, pero hindi niya alam, nagkakamali rin po siya. Kaya ang mga tao po sa ngayon, hindi po sila nagtatagumpay sa buhay. Kasi believing na ang Biblia po it's a book of good advices, pero hindi po. Okay? So, ngayon pag-usapan na po natin as we end. Ito na po ang difference. Tingnan po natin ang malaking kaibahan ng forgiveness after the cross. Under the new covenant of grace. Wow! Ito po yung nakabase sa mga tinapos na gawa ni Kristo. Kanya pong niyakap ang lahat ng ating mga kasalanan. At dahil doon, naniniwala ka, pinatawad ka na sa lahat ng iyong mga kasalanan. Past, present, and future sins. Take note of these verses. Ephesians chapter 4 verse 32. And be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you. Take note the word forgave. Ito po ba ay present tense or past tense? Past tense. Amen. Sundan pa po natin Colossians 3:13. Bearing with one another and forgiving one another if anyone has complaint against another, even as Christ forgave you, so you also must do. So ang basehan po natin dito, kapag maintindihan po natin na tayo po lubusang pinatawad na ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, kapatid, hindi mo may iwasan na ikaw, laan po ang kapatawaran sa iyong nagkasala po sa inyo. So ang ating pong solution for tonight,
at ipagpapatuloy po natin bukas. The more po na malinaw sa iyo ang pagmamahal ng Diyos at pag sila pinag-usapan ng pagmamahal ng Diyos, it equals to forgiveness. Kapag naintindihan po natin ito, base po sa mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesus sa krus, alam mo kaibigan, mas madali na po sa inyong magpatawad. Naintindihan mo yung coverage at yung intensity ng pagmamahal sa iyo ng Diyos dahil pinatawad ka niya sa lahat ng iyong mga kasalanan. Alam mo, kaibigan, pinatawad po tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan ng mga panahon hindi tayo nagsusorry. Wala naman nagsorry. Di ba? Wala nagsorry pero daan po sa atin ang kanyang kapatawaran. Ngayon, kapag naintindihan po natin, meron tayong revelation about this truth, na tayo po ay pinatawad na, tubusan ng pinatawad. Alam mo, kahit po yung mga taong hindi humingi ng sorry po sa inyo, mapapatawad mo na. Kasi pangkaraniwan, kaya tayo hirap na hirap magpatawad. Kasi sinasabi po natin, hindi naman siya humingi ng sorry. Pero kapatid, hindi na po kailangan yun. Kapag naintindihan po natin revelation about this, tayo po'y lubusang pinatawad. Hoy, napapagyaman po tayo sa katotohanan. Kung pinatawad ako ng Diyos, hindi mahirap para patawarin ka, kapatid. At ito po ang biyaya, ito po ang katotohanan na nakamit po natin ng biyaya bilang kaloob dahil sa mga tinapos na gawa na ating Panginoon Jesus doon sa krus. Bukas po, ipagpapatuloy natin ating mayamang pag-aaral at for now, medyo tapos na po muna. It's time's up for now. So maraming salamat for joining me dito yan sa ating Bible study online at sa inyo na ating programang Solution. At sa pagkakataon po ito, nais po kayong imbitahan. Kung kayo po'y wala pang relasyon sa ating Panginoong Jesus, maganda pong pagkakataon na tayo po'y lumapit sa Panginoon at tanggapin po siya at makamit po natin ang tunay na kapatawaran na ibinigay na po niya sa iyo. All you have to do, just open your mouth, buksan po niyo yung mga labi, ipahayag po ninyo. Sabihin mo na, Panginoong Jesus, ikaw lamang aking tagapagligtas at manampalataya po kayo na siya po ay nabuhay maguli mula sa mga patay. Ikaw ay tiyak na maliligtas. Let's pray. Sabayan niyo po yung aking panalangin, buksan niyo po ang inyong mga bibig. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa mensahe ng kaligtasan na aking narinig. Salamat po, Panginoon, dahil sa iyong mga ginawa sa krus. Ang lahat na aking mga kasalanan ay ganap mo ng pinatawad. Kinikilala ko po na hiwalay sa inyo, sabihan wala po akong magagawa. Kaya naman, simula po sa araw na ito, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas na aking buhay. Salamat po sa kapatawaran at sa buhay na walang hanggan na ipinangako mo sa akin. At salamat din dahil isinulat niyo na, Panginoon, ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ng Jesus. Kaibigan, ako na lang po mananalangin sa ngayon. Aming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa panahong ito na kami po ay nag-aral, sa kalayaan po na maaari kami mag-Bible study via Solution. At salamat Panginoon sa kapatid na ito na tumanggap sa iyo. Dalayan ko po na ang iyo. Kayo na po ang bahala na maggabay sa kanya, patuloy po magkaroon po ng kagutuman ng kanyang kaluluwa. Nang sa gayon ay patuloy po siyang maghanap at kumain ang iyong nananaga na kapahayagan mula sa iyong Ebanghelyo. Salamat, Banal na Espiritu, sa iyong pagbubukas at pagtuturo sa amin ng kapahayagan ito. Dalayan ko po na maging sanhi ang aming mga natutuhan para patuloy po namin aranasan ang kagandahan po ng aming buhay at pamumuhay sa araw-araw. Ito po ay dahil sa iyong dakilang pagmamahal. Dulot po ng iyong kapatawaran. Amin pong patuloy na nararanasan at nagtutulot sa amin ng kapayapaan, kapahingahan at kagalakan sa aming buhay. Salamat sa iyo, Panginoong Jesus. Ito po aming samot panalangin. Amen. Kaibigan, isa na naman pong edisyon ng programang Solution sa inyo ngayong araw na ito. Maraming salamat po at kagaya po na aking pangako kanina, bukas po ipagpapatuloy natin ating pag-uusap at alamin po natin, effortless forgiveness, meron ba talaga? Ngayon po, alam po medyo bitin na bitin tayo pero
bukas po ipagpapatuloy natin at pagyayamanin po ang ating mga pag-uusapan. Siyempre pa, dito lang po yan sa ating programa kung saan ay hatid ay tugon sa ating bawat tanong. And this is Solution, your grace-based devotions, of course, with me, your host, Laverne. At maraming salamat kay Kuya Aves, ang ating technical director. At maraming salamat din po sa inyo. I'm hoping na makapiling ko po kayo muli bukas at magtawag pa na maraming kaibigan at pakishare po yung ating programa para mas marami pa pong taong makakilala sa pag-ibig at pagmamahal sa kanila ng ating mapagmahal na Diyos ang nasa langit. So muli po, bilang pagtatapos, iwan ko po sa inyo ang 3 John chapter 1 verse 2, Beloved, ikaw yan. I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prospers. Bye!